Magandang hapon, Pilipinas! Si Lisa Makuha po ito, ang inyong balerina ng bayan, dang bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa taong ito, ibibigay ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ang Gawad CCP para sa sining, na kumikilala sa mga natatanging kontribusyon ng mga individual o grupo sa pagpapalaganap ng sining at kultura sa Pilipinas. Sa taong ito, kasama sa talaan ang isang premyadong alagad ng panitikan na malaki din ang naiambag sa larangan ng edukasyon bilang isang propesor ng literatura sa loob ng mahabang panahon. Kilalanin natin sa hapong ito ang isa sa mga Gawad CCP awardees para sa taong ito, si Dr. Cirilo F. Bautista. Isinilang noong 1941, si Dr. Cirilo F. Bautista ay isang tanyag at premyadong makata, kritiko at manunulat. Nagtapos siya ng A.B. Literature, magna cum laude mula sa Universidad ng Santo Tomas noong 1963 na sinundan ng Master of Arts in Literature, magna cum laude mula naman sa St. Louis University sa Baguio noong 1968. Matapos nito, nakatanggap siya ng fellowship upang dumalo sa International Writing Program sa University of Iowa sa Estados Unidos noong 1968 hanggang 1969, kung saan siya ang nag-iisang Filipino na nabigyan ng honorary degree. Taong 1990 naman, nang magtapos siya ng kanyang Doctor of Arts in Language and Literature sa De La Salle University sa Maynila. Ilan sa mga popular na kata ni Dr. Bautista ay ang Boneyard Breaking, Sugat ng Salita, The Archipelago, Telex Moon, Summer Suns, Charts, The Cave and Other Poems, Kirot ng Kataga at ang Bullets and Roses, The Poetry of Amado V. Hernandez. Ang nobela niyang Galaw ng Asoge ay inilimbag ng UST Press noong 2004. Bukod sa pagiging propesor ng literatura sa De La Salle University, si Dr. Bautista ay isa ring kolumnista at literary editor ng Philippine Panorama, isang namumukod-tanging alagad ng sining sa literatura. Siya ay co-founding member ng Philippine Literary Arts Council at kasapi rin ng Manila Critics Circle, Philippine Center of International Pen at ng Philippine Writers Academy. Kabilang sa mga gantimpalang natamo niya ay ang Palangka Award, Philippine Free Press Award, ang National Book Award mula sa Manila Critics Circle, ang Gawad Balagtas, ang Pablo Roman Prize for the Novel at ang pinakamataas na parangal ng sining mula sa lungsod ng Maynila, lungsod ng Quezon at lungsod ng Iligan. Noong 1993, itinanghal siyang makata ng taon ng Komisyon ng Mga Wika ng Pilipinas, samantalang ang huling yugto ng kanyang epic trilogy na The Trilogy of Saint Lazarus ay nagwagi naman ng Centennial Prize noong 1998. Isang karangalan ng Art to Art ang magbigay parangal sa alagad ng sining sa panitikan na si Dr. Cirilo F. Bautista. Kasama natin sa hapong ito para magpugay kay Dr. Cirilo Bautista ang dalawa sa kanyang mga naging estudyante na ngayon ay kapwang published authors at mga propesor na rin. Si Dr. Shirley Lua, Director ng Bienvenido Santos Creative Writing Center sa De La Salle University, at si Professor John Iremil Teodoro, na nagtuturo naman ng Filipino Language, Creative Writing at Literature sa Miriam College. Welcome to Art, Shirley and John. Hello, Lisa. Hi. Thank you. Lilinawin lang natin na si Dr. Bautista ay hindi lang makarating sa ating programa ngayon, kaya at pag-uusapan pa natin yan mamaya-maya sa ating programa. First of all, siguro, paano nyo unang nakilala si Dr. Bautista? Shirley, can you start? Okay. So, siguro kasi, even before I entered La Salle as a student, naririnig ko na yung pangalan niya, nabasa ko na siya, and then yung popular column niya na sa Panorama, yung Breaking Signs, no? So that when I entered La Salle, I really wanted to enroll in his class, no? And I kept on missing him because he was not teaching on this particular term. He was on leave. And then when he finally was teaching, I was going to graduate. So okay. I audited in his class. And he took special attention
na this young lady was not afraid to enroll in his class. So that was the first time we really I really met him and we knew about him. Okay. Kayo naman dyan? Ako naman, kasi taga-Antique ako, sa Iloilo ako nag-aral. Taga-Antique ka? Oo. Magkakababayan tayo. Oo nga, narinig ko yan. Sa Iloilo ko nag-aaral, BS Biology, kasi gusto kong maging doktor. No? Pero nung second year college ako, na in love ako sa literatura. Tapos si Dr. Bautista, yung column nga niya sa Panorama, kasi ang binabasa ko. No? So, at tamang-tama naman, nung mag-graduate ako ng biology, ayoko na mag-medicine. So sabi ko, mag-creative writing ako sa Lasal, dito doon si Cirilo Bautista. No? Tapos nung 1995 na yon, sa Iligan National Artist Workshop, nag-attend ako at si Dr. Bautista isa sa mga panelist. Kasi anong niya ako, Jan, anong ginagawa mo? Wala po, sir, full-time writer. O pumunta ka ng Lasal, mag-aral ka ng MFA Creative Writing doon. May scholarship kami. Yun, at naging teacher ko siya. So, how was he like as a teacher? Paano siya? Stricto ba siya? Parang nagtitinginan at nagtatawanan ng ating mga panauhin ngayon. He was known as a terror, Terror. Terror Okay. siya as a teacher, no? Especially with that mustache, bigote, no? Okay. And then, unsmiling siya. But he cracked jokes. And then, of course, all of us were quaking in fear, no? So, hindi namin alam na joke ba yan or serious ba siya, no? Hindi niyo alam kung tatawa kayo o hindi. Oo, hindi, no? But he was a very good teacher in a sense na very meticulous siya sa explanation ng isang tula, okay? Or in the craft of writing, no? Okay? And he would really tell you directly, like, I remember I wrote a poem, and then sabi niya, and then my classmates were praising me for certain lines, no, that I have written. And then sumingit siya, and then he said, etong linya na to, sulat ng tamad. As in, diretso, no? Diretso, no? I wasn't offended, no? Because actually, I knew in my mind that was easy writing. So he spotted it and Dead on. pointed Okay. it out to us, no? So very honest, and I think it's very important because it helps me, no? It has helped me to improve my writing. Okay. John, ikaw naman, meron ka bang anecdote na pwedeng i-share sa amin? Oo, si Sir kasi may reputation siya sa Lasal na terror, pero dahil creative writing class kami, parang mas mabait siya sa amin. No? Pero stricto pa rin. No? Siya yung tipong nag-joke siya, hindi mo alam kung joke o hindi. Eh, ako matapang ako, tadawin ko na, Sir, joke ba yan o hindi? Kasi mag-take down notes ako. So, sa tingin mo, ganyan yung sagot niya. Saka, he's a very generous teacher. No? Nung bagong estudyante na ako, bagong salta ako sa Manila, sabi ko, Sir, hindi pa ako nakapunta ng Baguio. Talaga? May bahay ako doon, punta tayo doon. So every weekend, halos sa Baguio kami dalawa, nag-drive yan siya. No? So masasabi niyo ba na siya ang dahilan kung bakit kayo pumasok sa panitikan at sa pagtuturo na rin? Sa pagtuturo. Kasi wala sa mga plano ko sa buhay maging teacher. No? Pero nakita ko siya kasi napagaling niya na teacher, very inspiring. So parang, ay, gusto ko rin maging tulad niya. So, nagpupunta kayo sa Baguio? Magkasama? Oo, yun nga. Yung alam mo yung sitting lang, parang, yung siyang master poet, diba? Parang Diyos yan para sa akin. So wala kami nagawa, session road lang kami, upo lang kami doon buong maghapon. Hindi kami nag-uusap. Sa session delight, no? Pero grabe yung natutunan mo in that process kasi hindi lang yung pagsusulat, kundi paano mamuhay ang isang Makata, no, na tulad niya. Kasi wala siyang ke-ere-ere, yung parang hindi siya Cirilo Bautista pag umasta. Okay. So, how would you describe naman his writing style? Okay. Any volunteers from our two guests? He's very good with the lyric, no? Lyric poetry, no? So, the language is what we would deem as exquisite, no? Very delicate, no? At saka kasi, binibilang niya yun syllables, no? Yung syllables. Oo, like he was practically, if you think about it, like a mathematician, okay? So that when you recite his poems, no, it sounds as if you're singing, no, you're chanting. So in this sense, no, magaling siya in terms of being a master craftsman, okay, if I may use the term, no. So that's one of his excellent qualities as a writer, no.
Saka English man o Tagalog, magaling siya. Magaling siya. So, in Magaling both, siya. Nandun yung languages. perfect ear ng isang makata. Oo, nandun talaga. Yung disiplina, yung pagsusulat. Kaya kahit basahin mo lang siya, matututo ka magsulat ng tula. Meron ba kayong mga paborito niyang obra? Oo naman. Oo, May dala ko. sila. Oo. Sige, agahan na natin. Can you read us one of your favorite passages? Oo nga. Ito actually yung unang libro ni Bautista na binili ko. No? May dated pa 1995 at meron siyang dedication noong Wow, 1995. at ang pangalan Nung estudyante ay- niya ako. No? So sabi niya dito, magayabang ako malugod na pagbati kay Jan, isang mahusay na makata. Wow! Ito, sugat ng salita. Sugat ng salita Oo. So, by babasahin mo Cirilo yung F. pinakaborito kong Bautista. tula ni, Okay, sige. ni Sir. No? Yung patalim, yun yung pamagat. Araw-araw, sinusubok naming mag-asawa ang talim ng aming balaraw. Halimbawa, kung umiiyak ang bunsong anak at hindi kumikilos ang sintang mahal, sasaksakin ko siya sa likod at patawang pagmamasdan habang duguang pasususuhin niya ang bunso. Kung pundi ang bumbilya sa aming kusina at ako'y abala sa paglikha ng tula, hindi niya ako titigilan ng saksak sa batok hanggat ang ilaw ay di napapalitan. Patas lang ang aming labanan, lagot kung lagot, walang dayaan. Kaya't sa katapusan ng araw, magbibilang kami ng sugat at tila mga gulanit na kaluluwa ay magtatawanan, magsusuntukan pa. Ganito kaming lagi sapagkat labis ang pag-ibig namin sa isa't isa. Ganda. Bakit mo naging paborito yun? Kasi ito yung katotohanan ng buhay natin na kung minsan yan sinasadya, pag nagmamahal tayo, nasasaktan natin yung isa't isa. No? So, at dito ko naintindihan. No? Halimbawa, nung maliit ako, yung mga magulang ko pag nag-aaway, hirap na hirap ako. No? Paano i-reconcile yun? Pero nabasa ko yung patalim, ganun pala talaga. No? Parang hindi natin sinasadya, minsan nasasaktan mo ang taong minamahal mo. So are you familiar with his writing process? Natanong mo ba sa kanya kung paano niya naisulat, naiambag ang kanyang obrang niya? Sabi niya sa akin, yung libro daw na to, kasi marami mga tula dito na napaka-philosophical, kasi ito rata nung medyo bata-bata pa siya na in love daw siya sa philosophy, no? Nung nasa St. Louis University siya sa Baguio. No? So, philosophy books na binabasa niya, kaya may pagka-philosophical yung librong ito. Okay. Shirley, ikaw naman, can you share with us one of your favorite Okay, so Cirilo Bautista siguro works? banggitin ko lang, no? I think he is known he's known for the trilogy of Saint Lazarus, no? This whole book is one poem, isang tula, no? That's a long poem. Yes, 9,872 lines, no? Oo. So sa tradition natin, no, epic tradition, yung oral tradition, parang hinilawod, hudhud, no? Lamang, no, darangin. So following that tradition, no, it's about the Philippine nationhood, no? The reimagining of a nation, no? Okay. And nabanggit ko kanina na magaling siya sa lyric poetry. So ito yung Believe and Betray, no? That he has, it's actually his life work, eh. So yung mga collection of poems that he has through the years are actually compiled in this big collection. Okay. And are these books available now in the bookstore? Or Yeah, I think this one, you it's can a still The find this, trilogy of no? Saint The Lazarus. trilogy of Saint Lazarus, which took him 30 years to write, no? Wow. And then this one, medyo mahirap hanapin, no? Sa Lasal lang yata meron, eh. Believe and No, Betray. Believe and Betray, no? So it's not really in circulation, no? But this one is, Okay. you can find this in Power Books, I Okay. think, no? And do we have time before, yeah? Okay. Can you read us an excerpt? Okay, do you want an excerpt from the Any. trilogy? Maybe the lyric Oh, poetry the would lyric be poem. better. Okay. Sige, I will also read a love poem. No? Okay. I like love. Okay, love. Yes. Okay. This is entitled Lovers Learn. Okay. Lovers learn soon enough the risky geography of love. Since the craft of loving survives to interpret the intrigues of heartaches, the joy that will not forget. Oceans, dark mountains, and green rivers with fishes, rivers empty as dreams. They fill the spaces of lovers' maps.
setting seduction and terrible traps. The journey taxes the heart and sex, as it should, for sun may burn grasses as it colors the woods, but true love travels and is blind to signals and hazards that stay the mind. Oh no, it pushes on, it moves on, it never weeps. And pushing on, moving on, increases and keeps. Oh, that's beautiful. And tama nga sinabi mo, it's English and Filipino. It Yeah. touches you. Aha. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa premyadong makata at manunulat na si Dr. Cirilo F. Bautista dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa sining visual, kasalukuyang itinatanghal ng Gallery Francesca ang ika-4 na solo exhibition ni Jose Pingot Zulueta na pinamagatang Viajes. Tampok ang mga obrang figurative at abstract na sumasalamin sa mga karanasang pinagdaanan ni Zulueta na isa ring photographer at editorial cartoonist. Makikita ang Viajes hanggang March 3, matatagpuan ang Gallery Francesca sa SM Mega Mall, Mandaluyong City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 570-9495 o mag-email sa galleryfrancesca.mega@gmail.com. Kasalukuyang itinatanghal ang exhibit na Into the Woods sa Manila Contemporary Gallery. Tampok ang mga malalaking iskulturang gawa sa natagpuan at ni-recycle na kahoy. Kabilang ang mga obra ni Napoleon Abueva, Jerosalino Araos, Donato Alvarez, Benji Bisaya, Rocky Camus, Jenny Cortez, Abdul Mari Imaw, Toim Imaw, Eugene Harke, Arturo Luz, Agi Pinagkatipunan at Christina Kisumbing Ramilo. Makikita ang Into the Woods hanggang March 10. Matatagpuan ang Manila Contemporary Gallery sa White Space 2314, Don Chino Rosas Avenue, Extension, Makati. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 576-5024 o mag-email sa i.ferrer@Manila Contemporary. Sa teatro, inihahandog ng Necessary Theater ang Asian premiere ng Red. Ang 2010 Tony Award winner for Best Play na sinulat ng American writer na si John Logan tungkol sa sikat na abstract expressionist painter na si artist Mark Rothko. Ang mga natitirang palabas ay mapapanood sa March 1 at 2 alas 7:30 ng gabi sa School of Design and Arts ng De La Salle College of St. Benilde na nasa 50 P.O. Campus Senior Avenue sa Malate, Manila. Gumaganap bilang Rothko si Bart Gingona na siya ring direktor ng dula. Kasama niya si Joaquin Valdez bilang angkatang isip na assistant ni Rothko na si Ken. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin para magpugay kay Dr. Cirilo Bautista ang kanyang mga estudyante na sina Dr. Shirley Lua at Professor John Teodoro. Okay, bilang isang literary critic naman, mataas ba ang pamantayan ni Dr. Bautista at ano ang hinahanap niya sa isang literary piece? John, you want to start? Bilang kritiko kasi siya yung parang semiotics, so study of symbols, no? So may libro siya na tungkol doon sa criticism. Pinag-aralan niya halimbawa yung ano yung kahulugan ng mustache ni Rizal. Meron din siyang artikulo na pinag-aralan niya yung obituaries, no? Yung nakalagay doon. So ganyan siya kalalim ang kanyang bilang kritiko. Pero bilang kritiko ng literatura, siya yung kritiko na guro pa rin, no? Kasi nagpapanilis siya sa mga workshops, like for example sa Dumaguete workshop, tapos yung Iligan National Writers Workshop, isa siya sa mga nagtatag niyan. Tapos yung sa La Salle Bacolod, yung IAS Writers Workshop. Tapos yung nasa San Agustin Iloilo ako, nagpapanilis sa San Agustin workshop.
workshop. No? So, nung malakas pa siya, iniikot niya yung buong bansa sa pagtuturo ng pagsusulat. At yan ay trabaho talaga ng kritiko, no? Hindi manunulat. Okay. So ano yung pinakamahalagang natutunan mo sa kanya bilang isang mentor? Mahalaga, napakarami, no? Pero yung wag maging burara sa pagsusulat. No? So dapat bawat salita na gagamitin sa tula mo o kahit maikling kwento sa naysay, pinag-iisipan at alam mo 'yon. No? Kasi sa klase namin naninigaw siya, no? Pag meron siyang salita na ayaw, halimbawa sinabi niya sa amin, yung mga salitang kilikili hindi dapat nakikita sa tula. So, akong rebelde na estudyante, kumuha ko ng tula, ginamit yung kilikili. Sinigawan niya, di ba sabi ko sa'yo, hindi pwede sa tula kilikili. so stricto siya. Okay. Shirley, ikaw naman, ano yung mga napulot mong aral sa kanya bilang estudyante So, niya? yun language, no? He's really, I think you could say that language is like yun, parang materialis niya, no? So words, no? And he really he loves words, no? So he plays with words and he's very concerned about the precision in the use of language, no? Whether it's poetry, whether it's an essay, no? Or even maikling kwento, no? Or nobela, no? Yung nobela niya na Galaw ng Asoge, no? So, very precise siya in terms of the use of language, as John has said a while ago, no? So, I think that is his way also of teaching us to pay attention to words, no? How we use words, how we will the power of the words, no? Parang in the beginning was the word, no? Dun sa Biblia, no? Okay, in the beginning was the word, no? So that kind of power, okay, in the hands of a writer. So I think we learn a lot like that. And no? do you find na that's the same way you teach your students now? Oo, kasi ngayon, no, parang like sa IAS Writers Workshop, parang ako yung pumalit sa kanya kasi hindi na siya pwede mag-travel. So yun, nagko-quote ako palagi sa kanya, no? para akong estudyante pa rin, no? Ay, kasi yung Bautista, ganyan. So parang yun, yung influence talaga niyan. So ang pagiging kritiko ko rin, parang siya, minsan nahuhuli ko sarili ko, naku, para akong si Papa. Yung nga tawag namin sa kanya pag wala siya, no? Although sa harap niya, sir kami, pero pag wala siya, si Papa. No? Si Papa. So parang ganyan, para akong si Papa, no? Ganyan ako, no? So meron ba si Papa, meron ba siyang interest outside of literature na alam ninyo? Painter siya. Nag-paint siya. painter din siya. Maganda yung mga... In fact, ito painting niya. Design. Ito yung cover. Saka ito. Okay, Mga yung design cover niya. ng kanyang mga libro. Oo, mga guhit painter din siya. niya. Kasi sabi niya noon daw, nung aaral siya sa UST, gusto sana niyang mag-architecture, painting, kaso lang mahirap sila. Wala siyang pambili ng material, kaya daw nag-writer siya, nag-literature, kasi papel lang sa kalapis kailangan mo. So meron siyang papel at lapis. Okay, so who would you say ang kanyang mga friends sa literary circle? Mga kaibigan niya? Sila Crip Yuson, no? Alfred Yuson, yung PLAC. Oo, yung PLAC, Philippine Literary Arts Council, no? Si Crip Yuson, who writes for Philippine Star, no? Oo. Sila Jimeno Jimeno Abad, Ricardo de Ungria, who was his student before, no? Oo. And then Si Isagani Cruz si Isagani sa Cruz, Lasal. no? Oo. Okay. And then the writers in the past, like si Freddy Salanga, those were his circle of friends, no? Oo. Paano niya nalaman yung tungkol sa Gawad CCP Awards? Alam niyo ba na sinabi sa kanya? Last month, nag-text lang siya na I'm going to receive the Gawad CCP. Nag-text siya sa inyo? February. Okay. Nag-text lang siya. And then punta kayo. Punta kayo, parang required. Required, no? Required daw Oo, punta required. lahat ng Punta kayo. estudyante niya. na balitaan namin na may karandaman si Dr. Bautista, kaya nga hindi siya makarating sa programa natin. Pwede niyong maikwento sa amin kung ano yung kalagayan niya ngayon? Okay. In terms of siguro yun, the mind, no, is still active and alive, no? Oo. But I think when you get older, you really become frail, no? Okay. So, hindi naman serious, no? It's not a serious illness. But I think he just wants to be like
like his mobility is limited, no? Okay. Just siguro yun around his place in the garden. He used to drive, no? Even driving to Baguio, no? And then mag-overtake siya. Oo, he was So, a very kaskasero siya. he was a very brave driver, no? Yung ganun, no? And then Na heart bypass siya nung anong year 2000 yata, yeah, 2001. a few years ago, no? Ilang taon na siya? 1941, siya July 9, no? So Okay. he's, So he's 71. 71. Yeah, 71 years old. So, sa inyong palagay, ano ang pinakamahalagang kontribusyon ni Dr. Bautista sa larangan ng panitikan sa Pilipinas? Sa opinion ko, siya yung pinakamagaling nating makata sa Ingles. No, na Pilipino makata sa Ingles. Saka napakalaki nung ginawa niya sa larangan ng pagtula kasi marami talaga siyang tinuruan. Sa pag-workship hopping niya sa buong bansa. And then sa Lasal, yung mga estudyante niya sa MFA. Sa panorama, kasi marami siyang sinusulat tungkol paano magsulat sa column niya noon. Okay. What about you, Shirley? Ano yung masasabi mong pinakamahalaga niyang kontribusyon sa panitikan sa Pilipinas ngayon? Okay. Siguro, meron tayo kasing bias tungkol sa tula, no? Poetry, no? In fact, our students are afraid, no? Of poetry. They're intimidated by the language because they don't understand, no? So, I remember si Dr. Cirilo Bautista in a lecture on poetry. He emphasizes that, quoting from Aristotle, no? He emphasizes that the mark of a civilization is the possessing of poetic sensibility. So, how do you know if a nation, if a country, no, mataas yun intellectual level, no? How do you know if a country is, you could say, highly civilized, no? So, it's the ability to create poetry, okay? No, so because poetry works with the interlinking of two disparate objects. So, dalawang objects that are not connected with each other, but you link them, you metaphor, okay? You create metaphor, you metaphorize, no? So it shows that you have an understanding of the world, no? You have an understanding of the world and medyo matalino ka in that sense to be able to link together and make meaning. So I think Dr. Cirilo Bautista is encouraging that, no, in the youth, no, that we should not be afraid of poetry. In fact, we should be learning how to create and making new meanings out of words, no. So I believe that's his contribution to society. And actually, I'd like to end our program with another excerpt from Dr. Bautista's works. If you could choose maybe a short piece from his books there with you right now. Ito, yung tungkol ulit sa pag-ibig. Sige. So, maiksi lang pag-ibig. siya. Yan. Pag-ibig Gusto na ko yan. naman. Ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay kabaong na walang laman. Ang nakikiramay ay dumarating na may bulaklak sa lalamunan at luha sa bulsa. Nakaupo sila sa ngipin ng kalungkutan. Tulog ang kanilang isip. Alam nila kung nasaan ang patay, kung ano ang kulay ng kanyang kamay, na walang lapida ang kanyang noo. Palagay ang kanilang ulo sa kaalamang ang sulat ay kumikitil, ngunit ang kaluluwa ay nagbibigay buhay. Parang nalungkot ako doon. Malungkot talaga ang pag-ibig. Pag-ibig. Shirley, meron ka bang... Maybe I should read an excerpt from the trilogy of Saint Yung Lazarus. Yung masaya-saya last naman part yung naman, konti. no? Oo. Sige, sige. Kasi if you take note, it's the trilogy of Saint Lazarus. It's about the Philippines. Yes. So this is actually his retelling of the history of the Philippines, no? The archipelago, no? So yung ending is positive kasi he started with Spanish colonization, okay? And then the voices of Magellan, Lapu-Lapu, Rizal, no? And then end with EDSA Revolution and the promise of hope. So I will read the last part Yes, lang, no? Okay. Like the lotus, to break purely from mud into the grace of light, to lock in memory,
the music of the rubrics. Love contemplates the world by nurturing the engine of nationhood. Remain in the center and measure history with truthfulness and faith, as with Bonifacio, whose act agitated a failed people to chart their choice, or thoughtful Mabini, the mapmaker. Rizal, with his shoes, the center strengthens the heart that too expects nothing so imperfect, but honor without shame, but honor upholding history's texts. Stones fall, stones crack. Blood we offer a shield against false pride, and greed creates the miracles by which we live. Keep the books now, the one patrimony, all letters, not feathers, to announce the anthem to the four winds. Keep eternal account of our shared griefs and pains, gaieties and goals, gold lost, now recovered, birthright return. Embrace the light, benevolent and true, caressing our banners and drying thick blood stains on broken stones. Ours, now alone, after those years and rage whose warmth quickens our will. Sunlight on broken stones, bright sign, bright age. That's very inspiring. Okay. And with that, mabilis na naman nagdaan ng kalahating oras, and we would like to thank you, Shirley Thank you. and John, for Our pleasure. helping us give tribute to Dr. Cirilo Bautista. Thank you. Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Macuja, nagbibigay pugay sa artistang Pilipino.